let me begin with this question. What motivates you to take your responsibility seriously? Are you serious? Sabay ganun eh. Minsan, pag hindi ka nang umingiti, feeling mo serious ka na. Serious na galit ka na kasi hindi ka na makangiti. Serious ka na nag-iisip. Diba? Pagka mga ganun eh, pagka hindi nakangiti, sabi mo, siyadong serious yan. Huwag mong kausapin. Baka kung ano. So, may mga ganun tayo. Okay, pagdating sa responsibility natin, ano ba yung nagmamotivate sa atin? Para masabi natin sa sarili natin, yes, this is my responsibility and I will take it seriously. Ibig sabihin, ano man ang mangyayari, I will stand into it. Di ba? Kung may inaasahan ka, hindi nangyari yung inaasahan mo, mananatili ka pa ba sa responsibility na binigay sa iyo ng Panginoon? Responsible person ka. Yung tinutulungan mo, irresponsible. Magiging responsible ka pa ba towards that person? Or nagbabago? Nadadivert? Anong nangyayari? Saan napupunta? Bakit nagbabago? Yung mga ganong kalagayan sa buhay, minsan na-challenge yung ating pong decision pagdating sa responsibility. Okay, so let me read this verse first. Colossians chapter 1, 15, and then I will jump to verse 25. And verse 15, ang sabi po ron, Christ is the visible image of the invisible God. He existed before anything was created and is supreme over all creation. Let's jump to verse 25. God has given me the responsibility of serving His church by proclaiming His entire message to you. Ang nagsalita po niyan ay si Apostle Paul, si Pablo, at sumulat siya sa Colossians. So, at pinapaalalahanan niya ang nananampalataya sa Panginoong Hesus kung ano ang dapat nilang makita unang-una upang nang sa ganon, pag may nakita sila at naintindihan, ano naman yung dapat nilang gawin. Okay, so tingnan po natin mabuti. If there's a title that I'd like to give, is this: Christ Supremacy. Christ Supremacy. So pag pinag-usapan po kung anong mayroong kakayanan ang ating Panginoong Hesus sa mundo na to at sa buhay natin, maganda na malinaw po sa atin yon. Maganda kapag malinaw sa atin, ano ba ang pwedeng magawa ng Panginoong Hesus sa buhay po natin. Christ is pertaining to Jesus Christ, the Messiah. And if there's one thing that I'd like you to remember, yung ating po mapag-uusapan sa hapon na to, at least for the whole week. So makita natin, ano ba Panginoon, yung dapat ko na makita sa buhay ko is this: acknowledging Christ's supremacy helps us manage our responsibility. Acknowledging Christ's supremacy helps us manage our responsibility. Sa ayaw mo at sa gusto, mayroon kang responsibilidad. Tama? Ang kaibahan lang po natin ay paano natin, una, minamanage yung responsibility natin. Ano ang nangyayari kapag po tayo ay may bagay na ginagawa at na-realize mo, this is my responsibility. So, tingnan natin, pag-aralan natin, una, paano nakita ni Apostle Paul yung kahalagahan ng responsibilidad na tinatawag. Ako po naniniwala, kaya ni-reveal ng Panginoon ang kanyang mga salita sa mga propeta, sa mga apostles. Kasi darating ang panahon, bago po siya bumalik, tayo'y mabubuhay at ngayon naman napatunayan natin may buhay tayo. Tama ba ako? Ngitian mo nga yung katabi mo para mapatunayan lang na may buhay pa tayo. Okay. Gusto ko lang po na kunin yung attention mo. Attention ng bawat isa. Ito'y pagpapatunay ng Diyos
At alam na alam niya na makakarating sa atin yung mga sinulat na mga prophets at mga apostle. Kaya sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, paulit-ulit ko po sinasabi, paulit-ulit namin sinasabi every time we preach the Word of God, that the Word of God is very important in our lives. Alam ng Panginoong Yesus na bawat isa sa atin, nung binigyan niya tayo ng buhay, kalakip na niyan ang magiging responsibility natin. Whether you accept it or not, hindi mo matatakasan ang responsibilidad. Pansinin mo, nung maliit ka pa, nung matutunan mo, di ba, kung papaano, halimbawa, mag-ayos ng sarili mong katawan or magluto, nafe-feel mo na ba, nasa-sense mo na ba yung responsibility? Naaalala mo ba nung sabihan ka ng magulang mo, pag ikay nagkaasawa, tandaan mo ha, ikaw ang magluluto, ikaw ang maglilinis, mag-aalaga ng mga anak mo. Responsibility yun. So ngayon, sa spiritual na pamumuhay, gusto ko po na makita rin natin. So ang kagandahan sa salita ng Diyos, tinutulungan niya yung ating pamumuhay sa mundo na to na maging maayos. At the same time, lumalago yung ating pananampalataya sa Kanya spiritually. Tandaan po natin, ang buhay sa mundo na to, there are two general kinds of life that we have. Number one, of course, itong nakikita natin, which is the physical life. Di ba may responsibilidad tayo sa ating physical na pangatawan? Pinapakain natin ng tama. Binibigyan natin ng maayos para makapagtrabaho tayo at para makapamuhay tayo ng normal. That's part ng responsibility. Ang ating pong buhay ay meron din pong tinatawag na spiritual life. So, two major kind of life is the physical and spiritual. Now, we are also responsible in our spiritual life, not only in our physical life. Kung pinakain natin ng tama ang ating physical na katawan, mahalaga ng ating espiritu ay makakain din ng tama. Tama ba ako? Tama. Kung tama ang pagkain natin sa ating physical na katawan, tama rin yung ating paglaki. Tama ba ako? Tama. Tama. Okay. Tama naman talaga eh. Ngayon, gutumin mo yung physical mong katawan, hindi ka naman nagre-reduce siguro. Hindi ka naman nagda-diet. Unless nagda-diet ka, medyo gutumin mo ng kaunti. Pwede rin. Mas magiging healthy. Kaya hindi pala kasalanan na paminsan-minsan gutumin yung katawan, no? Minsan discipline pa yun eh. Tama, fasting. Okay. How about spiritual life? Hindi ba kasalanan na gutumin mo ang espiritu? Pwede ba fasting ang espiritu? Paano nangyayari? Di ba? Pag titingnan natin mabuti, nabanggit yung fasting, the main essence of fasting is strengthen our spiritual being. To weaken our physical body and strengthen our spiritual being or our emotion. Kaya mapapansin nyo, di ba, pag kayo nagpa-fast, o literal na fast, pag binawasan natin yung carb, ba't ba tayo napunta sa carb? Okay, pero may effect, di ba? Minsan, yung physical mong katawan, medyo nangihina, pero at the end, may maganda ring effect. Pero if you notice, may mga situation po na yung ating pong emotion affected pag tayo nagpa-fast. And it depends kung paano natin ngayon hinahandle yung effect ng fasting natin sa ating emotion. Pwedeng maging matatag ka or pwedeng maging mahina ka emotionally. Right? So pag tinignan natin mabuti, kung dadalhin natin sa spiritual na pananaw, yung espiritu po natin, paano ito naapektuhan kapag ka nagfa-fast ka? Pag ang purpose ng fasting is to strengthen our spiritual being, we need the Word of God and prayer to strengthen our spiritual being. With prayer and Word of God, ang namamanage lang natin is the physical and probably emotional condition. So if we want to add, okay, if we pray and ask the Lord to teach us while we do some fasting, I believe the Lord will speak to us in that condition. Napunta ako ron para makita po natin na ang responsibility ay mahalaga, hindi lamang sa ating pisikal na pamumuhay,
kundi sa ating espiritual na pamumuhay. Now, let me continue. Definition of terms muna po tayo para mayroon tayong common basis. Pag pinag-usapan supremacy, ibig sabihin ng dictionary po dyan ito, and we agree in this, the state or condition of being superior to all others in authority, power, or status. Pag sinabi na you are supreme, ibig sabihin, under mo lahat. Kaya halimbawa, pag pinag-usapan sa gobyerno, form of government, pagka narinig natin, no one is above the law, ibig sabihin, yung law is the supreme. At wala nang pwedeng lumampas pa dun sa law. Kaya lahat ng nagva-violate sa law ng gobyerno ay tumatanggap ng consequence or kaparusahan because no one is above the law. Ang ibig sabihin lang noon, yung supremacy ng law ay nagmamanifest. Superior siya. Siya ang may hawak ng lahat at walang pwedeng sumira sa kanya. So ang kaibahan, nung pinag-aaralan ko to, paulit-ulit ko iniisip, ano ang pwede ko na gamitin na illustration pag pinag-usapan ay supremacy ni Christ? Wala po akong maisip hanggang sa ngayon dahil nakita ko yung pagiging perfect ni Christ at nakita ko yung pagiging imperfect ng humanity. So anong klase ng pagiging superior or supremacy ang pwede nating maipantay kay Jesus? If Jesus is perfect and all in this world are imperfect, wala po tayong pwedeng maihalin tulad pagka pinag-usapan ay supremacy of Christ. Diba sa gobyerno, bagamat may tinatawag na supreme sa gobyerno, pero ang totoo po nun, kulang ang kaalaman pa rin. Kaya nagkakaroon ng tinatawag na form or change of form of government. Siguro sa inyo po, kung familiar kayo, sa atin, nag-uusap-usap na kung paano babaguhin yung batas sa Pilipinas. Kasi nakikita nila na may kakulangan daw. So ibig sabihin, bagamat supreme yun sa land, pero mayroon pong kakulangan. Ang kaibahan talaga ng Panginoong Jesus, dahil siya yung supreme, wala pong kakulangan sa Panginoon. That's the reality. Now let me continue. So another thing is the word responsibility. Dapat may common idea rin po tayo rito. When we say responsibility, is the state or fact of having a duty to deal with something or of having control over someone. Another definition is the state or fact of being accountable or to blame for something. Kaya pag pinag-usapan sa trabaho, sino ang responsable sa bahay unang-una pag umalis? Si madam. Depende na kung paano natin inuunawa. Di ba? Cheche, aalis ako. Bahala ka na dyan, ha? Iiwanan ko sa iyo. Ito ang susi, ito ang dapat mong gawin. Malinaw kung sino na ngayon yung responsible. Bagamat mayroon tayong responsibility, hindi mo naman dapat kalimutan kung sino naman yung superior. Still, the boss is the superior. Kaya kung narito kayo kaninang umaga sa aming devotion, maganda kasi na pag-usapan yung pagiging, kumbaga po ay pagtatrabaho natin na ang term sa Bible ay slave, at yung pong ating mga amo na sila yung superior natin. Na pag may sinabi sila, sabi nga doon sa usapan po at devotion kanina, we should follow our employer in everything. Grabe, no? Susunod daw tayo sa ating employer sa lahat ng bagay. Of course, ang pinag-uusapan doon ay doon sa ating pong commitment, yung responsibility na pinirmahan. Dahil once na nagperma tayo, naroon na yung responsibility. At ang paalala ng Panginoon, obey your master. So kaya dito natin makikita, sino yung superior at anong responsibility mayroon ako. Okay, pag pinag-usapan
dalhin na natin sa ating pong relasyon sa Panginoon. So, yung responsibility now is the state of being accountable. Yung pananagutan. So, kaya sabi ko kanina, meron tayong spirituality. Lahat ng tao po ay mayroong espiritu na binigay ang Diyos na kinakailangan yon ay maging maayos. Kaya lahat po tayo bilang tao ay haharap sa Panginoon. Hindi natin yan maiiwasan. Wala tayong ibang patutunguhan kundi ang humarap sa Diyos. Kaya dito pa lang sa lupa, tinuturuan na tayo ng Panginoon na maging responsible. Dahil ang blessing ng responsibility ay hindi lamang po sa heaven. Even dito sa lupa, pansinin mo, pag nakita ng amo mo na responsible ka, inaayos mo lahat trabaho kahit na hindi maganda minsan yung dating sa iyo, pero inaayos mo pa rin. Yung iba sa atin, free ticket, back and forth, Philippines. Pinapapunta rito yung mga, di ba, asawa at pamilya. Free lahat. Dadalhin sa ibang bansa, free lahat, although minsan mahirap yun. Pero the opportunity that you have. Ang point lang po natin dito is pag nakita natin yung kagandahan ng responsibility natin at na-manage natin ng tama, maganda po yung magiging effect. So tingnan natin, let's continue. Okay, responsibility I could say must always be coupled with our ability. Minsan na-overlook natin ito. Nag-grab tayo na yung responsibility, hindi mo chine-check yung ability mo. Kaya at the end of the day, hirap na hirap ka. Bakit ko ba kinuha itong responsibility na to? Hindi naman ako marunong dito. Wala akong alam dito. Kaya minsan yung ito narinig ko lang namang advice nung ako po ay bata pa. Naririnig ko sa aming mga matatanda at nasabi niya, huwag kang kukuha ng bato na ipupukpok mo lang sa ulo mo. Narinig niyo ba yon? Sabi ko, ano kayang ibig sabihin nun? Kasi bata pa ako eh. Ano kayang ibig sabihin? Sino ba naman taong kukuha ng bato ipupukpok sa ulo niya? Pero malalim ang ibig sabihin. It's about responsibility. Na wag kang tatanggap ng isang bagay, kumuha ka ron ng bato, at yun ang gagamitin mo na pang... Kaya imagine, nung maintindihan ko yun, oo nga naman. Ay bakit ko pahihirapan ang sarili ko kung hindi ko naman kayang gawin? Tama? Kaya minsan pag pinag-aralan po natin mabuti yung ating buhay, we need to evaluate eh. Kaya sa buhay, hindi po mali na magsabi ng no. Learn to say no. Huwag kang laging yes, yes, madam, yes, sir, yes. Pagdating ni madam, anong nangyari? Hindi ko alam, ma'am eh. I don't know what to do. But you said yes. Yun ang problema ngayon. Di ba? So, kaya po kinakailangan, mabalance natin to. Anong kakayanan mayroon ka? Kaya minsan sa contract, babasahin mo muna talaga eh. Pag hindi mo kaya, minsan kung may chance for you to learn, you try your best. Pero kung hindi mo talaga matututunan, ay huwag kang pumirma. Kasi pagka oras ng trabaho at hindi mo nagawa yon, terminate. Sayang lang yung oras. So mas mabuti na sa simula pa lang, black and white na tayo. Madam, I don't know this. Will you accept me? Pag sinabi niya, okay, di perma. Malinaw eh. Madam, I told you before I don't know that. But I will try. Yeah, baka naman after nung a year na paulit-ulit, natutunan mo rin. Di naghap-hap kayo ron sa ganung situation. Ang point ko lang po rito, pag pinag-usapan responsibility, check your ability. Mahirap yung oo ka ng oo, tapos at the end of the day, bakit ko ba nauuhan to? Ay paano kung kasalan na yung patutunguhan nun? Pakasal na tayo, sige! ay nung kasal na, nagising isang umaga, bakit ba ako nagpakasal sa tao na to? Ano bang nangyari sa buhay ko? Kung ganyan yung nangyari, hindi ka na po makaka-atras nun. Kasi nagpermahan na kayo eh. Responsibility na ang tawag nun. Di ba? Kaya may bago tayong kasal dito. That's responsibility. Okay, so, yun yung mga bagay po na maganda na titingnan natin at i-evaluate natin. Gusto ko lang na makita nyo itong mga basic principle na to kasi kayo rin po ang magpapalawak nito. Kayo rin yung
kayo rin yung tatanggap ng mga bagay na dapat ko ba itong uuhan or hindi? Kung hindi ko naman talaga dapat tanggapin, ba't pa ako mag-aaksaya ng panahon? Hindi ko naman din magagawa. So responsibility must always be coupled with ability. Evaluate ano yung pwede mong gawin para makita po natin yung katotohanan. Yan po ay makikita natin sa truth and principle na pinaunawa ni Pablo. Okay, isa-isahin natin kung paano si Paul natuto sa tinatawag na responsibility na binigay sa kanya ng Panginoon. Saan nagsimula si Paul na pwede rin po nating tingnan? Okay, let's continue po. Dito si Pablo, pag tinignan po natin itong mapa na to, may dalawang star, okay? Yung pag nag-uusapan po natin ngayon ay sinulat ni Pablo sa Colossae or mga Colossians na tinatawag. Yung Colossae po, kung nakaharap kayo sa monitor, yung nasa left side, yung Colossae, Laodicea, Ephesus, Smyrna, Troas, yan yung po yung mga churches na kung saan si Pablo umikot at siya yung nagplant. So bakit marami si Pablo ang inikutan dyan? Kasi po si Pablo ay pinanganak at nakatira sa Tarsus. No, yan naman po ay yung nasa parting kanan. Diyan po siya pinanganak. Base po sa study, medyo may kaya sa buhay ito sila Pablo. Okay? Ang kanyang mga magulang ay Hudyo. So kaya siya ay lumaki sa talaga pong batas ng Hudyo. Yung kanyang zealousness na tinatawag, yung pagiging active niya, yung talagang ilalaban niya ng patayan, yung pananampalataya niya kay Yahweh, totoo yun. At talagang pumapatay siya pagka nakita niya na hindi totoo at mali yung ginagawa ng tao at sinisira yung pananampalataya ng mga Israelites, handa siyang pumatay. Yan po si Pablo. Yan yung sumulat ng ating pinag-aaralan. Matagal na siyang nabuhay, di ba? So tinawag siya ng Panginoong Hesus. Gusto ko lang na at least mapamilyar sa inyo, ano ba itong pinag-uusapan natin, Pastor? Parang nawawala ako sa ano. Sulat siya ni Pablo sa church po ng Colossae. Mga believers yung kanyang sinusulatan. Okay? At yan po, at siguro familiar kayo sa Syria. Narinig niyo na yung Syria? Ayan, malapit yan si Pablo. Actually, dyan niya pinuntahan yung mga Kristiyano na sana ay gusto niya pong hulihin at ipagkukulong papuntang Damascus. Diyan siya tinawag ng Panginoon. Diyan po nagsimula lahat ng buhay ni Pablo. Marami siyang natutunan sa Lord, marami siyang nalaman. So yung babasahin po natin ngayon ay portion lang nung natutunan niya na maganda na makita rin natin kung gaano po ito kahalaga sa buhay natin. Anyway, nilagay ko po yung term na Turkey. Yung lugar ng Turkey na halos karamihan po ay mga Muslim na, yan yung lugar na kung saan si Pablo nangaral. So okay, yan po yung bansa na yan. Anyway, let's continue. Tingnan po natin kung paano ni Pablo in-encourage ang mga nananampalataya sa Panginoong Hesus na I believe sa panahon natin ngayon, may encourage din po tayo. Ito yung verse 16. For through Him, Jesus, nilagay ko po yung yung red letter na Jesus kasi si Jesus po yung tinutukoy ni Paul. For through Him, God created everything in the heavenly realms and on earth. He made the things we can see and the things we cannot see, such as thrones, kingdoms, rulers, and authorities in the unseen world. Everything was created through Him, through Jesus, and for Him. Malinaw kay Apostle Paul kung sino si Jesus na kanyang kinilala. Maganda po na makilala natin ang Panginoong Hesus sa pagkakilala ni Pablo. Kasi kung si Pablo ay naging responsibilidad hanggang kamatayan, nagawa niyang gawin kung ano yung malinaw na ibinigay sa kanya ng Diyos, naging maayos yung pamumuhay niya, I think the same thing, the same truth and principle na pwede nating makita po sa mga salita ng Panginoon. Nagsimula si Pablo na kilalanin sino si Jesus sa buhay niya. Mahalaga na sa buhay po natin malinaw kung sino si Jesus. Ang sabi ni Pablo sa kanyang pagkakilala, at ito po ay confirm naman sa ibang mga verses, si Kristo po ang sabi niya ron, He made all things we can see and the things we cannot see. Mga spiritual things na hindi natin makita, sa Kanya rin po, siya rin ang naging dahilan kung bakit
nag-exist lahat ng yon. Lahat ng authorities, kaya nga po ginamitan natin ng supremacy. Kasi lahat ng kingdoms, name it, anong alam natin na kingdom sa mundo na to? Kingdoms of Saudi Arabia, kingdoms of England, kingdoms of whatever kingdom. Lahat na natin kingdom. Lahat po yan under ni Jesus. Lahat ng rulers, the president, the authorities, lahat yan under ni Christ. Siguro itatanong nyo, di ba? Kung under sila ni Christ, ba't hindi sila sumusunod kay Kristo? Magandang tanong. Dalhin natin sa sarili natin, di ba? Kung under ako ni Kristo, ano ang bagay na nasusunod ko kay Kristo? At bakit minsan hindi ko nasusunod? Simple lang, dahil meron tayong sariling desisyon. At karamihan ng tao, pagka wala pong takot sa Panginoong Hesus, hindi talaga sila susunod. But malinaw po, gusto ko muna maging malinaw. Kahit hindi po sila sumusunod, hindi nawawala ang pagiging supreme ni Christ. Hindi ibig sabihin hindi sila sumunod, hindi na supreme si Jesus. No, no. He is still supreme. Siya pa rin yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Everything was created through Him and for Him. Sa pamamagitan niya, nalikha lahat ng bagay at para sa Kanya. So can we imagine the idea of Apostle Paul dito? Walang malilikha. Tayo ay hindi malilikha. Mga bagay sa mundo na to ay hindi malilikha kung wala si Kristo. At kaya ron nalikha ng lahat ng bagay ay para sa Kanya. Bagamat ang mga tao ay hindi kumikilala sa Kanya, pero nilikha tayo para sa Kanya. That Apostle Paul understood it, and this is truth and clear in the Bible. Aminin man ng tao sa hindi na siya ay nilikha para kay Kristo, hindi niya po mababago yung truth na yon. So kung malinaw yung truth na yon sa atin, magki-create ito ng katanungan. Kung ako'y nilikha ni Kristo at ako'y nilikha niya para sa Kanya, anong gagawin ko? Naisip niyo po ba yon? Naisip ba natin na kung ikaw ay pinapunta ng iyong employer, mamalengke, at binigyan ka ng budget na 1,000, listahan everything. Pagdating mo sa palengke, magtatanong ka ba ron sa tendera, ma'am, anong gagawin ko dito? Teka muna, nung pumunta ka ba ron, malinaw ba sa iyo kung bakit? At ano ang sinabi ni madam or ni sir? Dapat malinaw, di ba? So dito ni Pablo nililinaw na lahat ng bagay nilikha dahil sa Panginoong Hesus at para sa Panginoong Hesus. Now, He existed before anything else and He holds all creation together. Christ is also the head of the church, which is His body. He is the beginning, supreme over all, who rise from the dead. So, He is first in everything. So, ang kagandahan kay Pablo, hindi lamang niya pinapaunawa yung pagka-Diyos ng Panginoong Hesus. So kung first time niyo po narinig na ang Panginoong Hesus ay Diyos na nagkatawan tao, diyan sinabi ni Paul sa statement na yan, na si Lord Jesus is supreme over all. And then binanggit niya, who rise from the dead, ang tinutukoy niya diyan ay ang pagkatao ng Panginoong Hesus. Supreme po siya. Okay, let me clarify this. Nung naging tao ang Panginoong Hesus, hindi nawala yung pagiging supremacy niya. Pagiging supreme niya. Hindi po nawala yung pagiging Diyos ng anak ng Diyos nung siya ay naging tao. Yung term na hinubad niya, ibig sabihin, hindi niya yon po in-apply at the time bilang tao. Kasi po, kinakailangan niyang mamatay. Kaya dun sa tanong na, kung siya ay Diyos, bakit siya namatay? Ang namatay po sa Kanya ay ang pagiging tao. Pero ang Diyos ay nanatili at hindi kailanman namatay. Paano mamamatay ang Diyos? Diba? Yun po yung katotohanan. Kaya kung may narinig tayo na mga tanong, paano mamamatay ang Diyos? Hindi siya talaga mamamatay. Kung namatay si Jesus, who raised from the dead, masasabi mo siyang Diyos siya, ang namatay po ay yung pagiging tao niya. Kaya may term si Paul, Christ is also the head of the church, which is His body. So, pinapaunawa na ni Pablo rito, lahat ng nananampalatay sa Kanya ay tinatawag na katawan ni Kristo. Siya yung head. Again, kinaripay ni Paul, the term supreme. Siya yung pinakang may authority over all.
So pag tinuloy po natin, for God in all His fullness was pleased to live in Christ. And through Him, God reconciled everything to Himself. He made peace with everything in heaven and on earth by means of Christ's blood on the cross. That's the continuation of verse 18. Pag binasa po natin, pinapaunawa lang po ni Pablo, ano ang ginawa ni Kristo? At paano siya in-acknowledge ng God the Father sa pagiging Son of God. Sa statement ni Paul, pinapaunawa niya ano ang ginawa ng Father. For God, ang tinutukoy po niya dyan ay walang iba kundi ang the first person of God. The Father. For God in all His fullness, the fullness of Christ, sabi po ron, was pleased to live in Christ. So malinaw, pag pinag-usapan po ang patungkol kay Kristo, I hope na maging clear ito sa atin, na si Kristo ang pinakamakapangyarihan, pinakamay authority, the word supreme, sa lahat ng bagay sa mundo na to. Inuulit ko po, whether sundin ka ng tao or hindi, mananatili ang kanyang pagiging supreme. So sa buhay po natin, pag tiningnan natin ito, ano ang nagagawa, ano ang pwedeng gawin ng Panginoong Hesus sa atin dahil siya yung supreme natin. So pag tinuloy natin, this includes you, sabi ni Paul, who were once far away from God. You were His enemies, separated from Him by your evil thoughts and action. So binigyan ni Paul ng background, kasi kinakausap niya rito, majority is mga Gentiles, who includes you, kasi of course si Paul, malinaw na sa kanya, kung ano yung tinatawag na chosen people, being a Jew, at yung mga Gentiles, hindi pa lubos nilang naintindihan kung ano yung ginawa ni Kristo. So, para maging malinaw po sa atin itong point ni Paul, tayo po ay kabilang sa tinatawag na Gentiles. Wala tayong dugong Hudyo. Sabi ni Paul, kasama kayo ron na kanyang tinubos. Kasama kayo na binigyan ng Diyos ng karapatan na mapabilang sa kanyang pamilya at maging katawan na si Kristo ang siyang head. So can we imagine, lahat ng mananampalataya, anumang lahi, gusto ni Paul na ipaunawa, ay isang katawan na si Kristo yung pinakang supreme. Si Kristo yung pinakang head. Nanonotice ba natin sa katawan natin kung anong importance ng head? Okay, figuratively speaking naman. Tingnan po natin. O literal muna. Pag ang katawan walang ulo, ay literally patay yun. Ibig sabihin, wala na pong magagawa. Kaya malinaw sa pananalita at pangungusap ni Pablo, si Kristo yung ating head. Ibig sabihin, hindi po tayo ibinibilang na patay ng Diyos. Tayo po'y binuhay niya, tayo'y kanyang katawan na pinakikilos ayon sa ating pong kakayanan. Remember, responsibility must always be coupled with our ability. Binigyan tayo ng Diyos ng abilidad. Para bilang katawan, gagawin po natin kung ano yung dapat nating ginagawa. At kung yung ginagawa ng iba, hindi mo ginagawa, it's not your business anymore. Kasi yun ay binigay sa kanya ng Diyos, hayaan mo na yun ay gawin niya. Okay, kaya pag tiningnan po natin, bilang ang gusto ko makita natin mga kapatid, bilang katawan, hindi lang po ito sa church. Kung ang imagination nyo sa katawan ay yung lang sa church na ginagawa, hindi po. Ang pagiging body of Christ ay hindi lamang po sa church nagmamanifest. Kahit po nasa labas tayo ng church, if you are part of the body of Christ, nagmamanifest dapat si Christ sa ating pong pamumuhay. Okay, kung ano pa, kaya nga yung ability, wag po nating aalisin yon. Dahil yun ay binigay sa ng Diyos, responsibility mo yan. Tuloy muna po natin. Yet, now, He has reconciled you to Himself through the death of Christ in His physical body. As a result, He has brought you into His own presence, and you are holy and blameless as you stand before Him without a single fault. Wow. Pag
inintindi po nating mabuti itong sinasabi ni Paul. Hindi niya sinasabi na tayo ay perfect na at hindi na magkakasala. Understand po the idea and context ni Apostle Paul dito. Para maintindihan natin, tutuloy ko muna yung verse 23. The condition, but, babalikan po natin mamaya yung verse 22. But you must continue to believe this truth. Ano yung truth na yun? About the supremacy of Jesus. Yung paniniwala mo, yung ina-acknowledge mo na Kristo ang yung superior. Pagka superior si Kristo, ano dapat ako? Paano ko titingnan yung sarili ko? Sabi niya, but you must continue to believe this truth and stand firmly in it. Huwag mong hayaan na mawala ka sa pananampalataya mo na yan o sa kaisipan na yan that Jesus is your superior. Dahil pag nawala ka doon, everything will be damaged. Don't drift away from the assurance you received when you heard the good news. The good news has been preached all over the world, and I, Paul, have been appointed as God's servant to proclaim it. Specifically, nilinaw ni Apostle Paul kung ano siya at kung sino siya. Ang abilidad niya is to preach and to proclaim. Sa mission, kaya po maraming part tayo na ng salita ng Diyos through Apostle Paul. Now, kay Pablo, malinaw to, babalikan po natin yung verse 22 kanina. So pag tinignan natin yon, sabi niya ron, so second part, as a result, ano yung result? Yung ginawa ni Kristo. Hindi po yung ginawa natin, ha? As a result, nung tayo ay na-reconcile with Christ, nung si Kristo ay namatay para sa atin at nagtiwala tayo sa Kanya, ang result nun, He has brought you into His own presence. Dinala niya tayo sa Kanya pong, yung the presence here, the point dito ni Apostle Paul, ay yung kumbaga po ay lugar na kung saan pinag-aharian ng Diyos. That's the word presence. Kung saan si Lord nag-ahari. Okay? And you are holy. Because Jesus is there. Nangunguna siya, kaya yung kabanalan nagmamanifest. Blameless because Jesus is there. Nag-ahari siya. Without fault because Jesus is there. So dito po, pinaunawa lang ni Pablo, na yung experience natin kay Jesus nung tayo tumanggap po sa Kanya, na tiningnan ng Diyos, Ama, nung magtiwala tayo sa Kanya, ang nakita niya yung ginawa ni Kristo sa atin. Hindi po yung ating ginawa para sa Kanya. At dahil ang nakita ng Diyos, at lagi naman yung po ang tinitingnan niya talaga, ay yung ginawa ni Kristo. Kaya itinuring niya po tayo na banal, blameless, walang bahid ng anuman po na kumbaga kasalanan, because of Jesus, without fault, without any single fault. It's because of Jesus. Kasi kung ituturing pa ho tayo ng Diyos na makasalanan, hindi pa rin tayo pwede maligtas. So this is statement, it doesn't mean na sa buhay na to, perfect na tayo. Sa totoo lang, nung makakilala tayo sa Panginoon, mabibilang mo pa rin ba yung pagkakamali na nagawa mo? Bagamat kilala mo na si Kristo. Siguro more than 10 na, no? Wala no. Hindi na maalala. Ibig sabihin, nagkakamali pa rin tayo, pero kilala na natin si Kristo. So ang point dito ni Pablo, hindi mawawala sa paningin ng Diyos yung pagiging banal natin, blameless, and without a single fault sa Kanyang harapan, kung tayo po'y mananatiling nagtitiwala kay Kristo. But you must continue. That's why nagbigay si Paul ng condition. Dahil kung hindi tayo mananatili, darating ang panahon, don't drift away from the assurance, darating ang panahon, baka hindi po tayo aware. Kaya nga po mayroon tinatawag na, kumbaga po ay consequence of our sin sa ating mga pagkukulang sa Panginoon. Kung hindi po tayo magiging aware, may mga consequence yun. Yun yung sinasabi dito ni Paul. Baka ang tendency, instead na manatili po tayo doon sa good news na si Kristo yung nagiging supreme sa atin, ginagawa po natin yung bagay na nais lang natin. And that is big problem. Nasusundan niyo pa ba ako? Medyo yung tingin niyo sa akin, nag-iiba na eh. Napapansin ko. Para bang, Pastor, ano ang ibig mong sabihin?
Gusto ko pong ipaunawa, pagdating sa relasyon sa Diyos, hindi tayo pahihintulutan ng Diyos na masira yung ating relasyon sa Kanya. Kahit na anong problema ang dumating, kahit na anong pandaraya ng kaaway yung makaharap natin, hindi po tayo pahihintulutan ng Panginoon na tuluyang bumagsak. Minsan dahil nawala ka siguro sa self-control, napatulan mo kayo na magdagdag kung sino yung napapatulan nyo. Napatulan mo. Siyempre, you need to acknowledge mali yun, Lord. Doon nagmamanifest yung pagiging blemish or holy. Kasi may realization. Kasi kung walang realization, di ba, yun yung magiging problema. So kapag po tayo ay nagkakamali, hindi ka po kailanman pinababayaan ng Diyos. Kung may pagkakamali ka. Bakit? Ay anak ka niya eh. Sa mga magulang, kahit po anong pagkakamali ng bata, hindi nyo inalis yung inyong pagmamahal bilang magulang. Dahil anak nyo siya. Nung medyo natauhan na yung anak nyo, na-realize nyo na, tama nga si mami, tama si daddy. Di ba? Doon natin makikita na talagang grabe yung puso ng Diyos na alam nyo, magulang lang makakaunawa na rin. Na kung paano niya pinaunawa yung pagmamahal niya sa bawat isa. Nung pinag-aaralan ko to, kasi kami ni Christy hindi kami nagkaanak. Sabi ko, Lord, paano namin iintindihin yung katigasan ng ulo ng anak? Diba? Ay, hindi naman kami nagkaanak. Wala kaming anak. So, paano namin intindihin yung Lord? So, ang unang-unang titinan ko na lang, Lord, gaano katigas yung ulo ko para maintindihan ko paano ako sumusunod sa iyo, Lord? Paano ko tinitingnan yung responsibility ko? Kasi ako ba sumusunod sa iyo or may sinusunod ako na iba? Yung mga ganong bagay. So doon natin makikita na itong point na ito ni Paul, lilinawin ko lang po, mananatili sa harapan ng Diyos yung ating relasyon, pagiging banal natin sa kanyang harapan, na ituturing pa rin po niya tayo na kanyang anak. Ang paalala lang dito, may pag-iingat tayong dapat na ginagawa. So we can see now how Apostle Paul now directs the believers towards responsibility. Kasi kapag mayroon ng command na ibibigay, that's the time matcha-challenge na yung responsibility mo. Tama ba? So, pansinin po natin. Sabi niya sa verse 24, I am glad when I suffer for you in my body, for I am participating in the sufferings of Christ that continue to His body, the church. Can we imagine, dahil nakilala ni Paul kung sino si Kristo, even yung suffering, naiintindihan niyang mabuti. Kahit anong hirap ng kanyang pangangaral sa salita ng Panginoon, kahit halos po siya ay pinagtangka ang patayin, kapwa niya Jewish gusto siyang patayin. Bakit? Dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. That is Paul. Ngayon tayo po. Sa iyong pagtitiwala sa Panginoong Jesus, probably, halos patayin ka ng ano? Dapat i-define natin kung sino yung gustong pumatay sa iyo. Ibig sabihin, halos alisin ka sa pagtitiwala sa iyo ng mga problemang nai-encounter mo, ng mga taong hindi ka naintindihan. Yung kaibigan mo na akala mo naintindihan ka pero at the end, hindi rin pala. Yung inaasahan mo na tutulong sa iyo at the end, ano ba yan? Wala rin pala. So feeling mo unti-unti ka namamatay, nauupos na kandila. At dahil doon, pag binalikan mo yung responsibilidad mo dati towards those person, parang gusto mo na mag-give up. Bahala na kayo. Sa buhay nyo. Kung gusto nyo iwawalay, sige. Iba na yung nagiging tono ng pananalita mo. Kasi medyo affected ka na eh. Yung responsibilidad mo, medyo nakakalimutan mo na. Teka muna. Sino ba ako?
At sino itong tao na pababayaan ko? Anong responsibilidad mayroon ako sa kanila? Kaya minsan, pag hindi po malinaw yung responsibility talaga, hindi na nga malinaw, paano po mamamanage? Diba? Mahirap yatang i-manage yung hindi mo alam kung ano yung ma-manage mo. Tama ba yon? Kinakailangan, simple lang. Kung kayo nagluluto, gamitin kong kasi ako mahilig magluto eh. Paano masasabing okay yung luto mo, di ba, kung hindi mo alam yung ingredients? Pagtikim mo, ano lasa to? Kasi lahat na yata na makita ro sa pinaglalagay. Suicides ang tawag doon. Ano pangalan ng menu mo? Suicidal. Paglasa alay, anong pamlasa are? Pero masasarap yung ating pagkain. Ba't ba ako napunta sa pagkain? Just to give you an example, mga kapatid, pag dumarating tayo sa problema, natitrigger yung responsibility natin. So, ano dapat natin gawin? Pansinin natin si Paul. Kahit anong suffering, nanatili siya. Yung makukulit na mga kapatiran sa Colossia, hindi po dito sa Hong Kong. Baka ma-misinterpret niyo ako. Sabi ni Pablo, sabi niya, suffering of Christ that continue to His body, the church. Pinapaunawa ni Pablo, pag pinag-aralan niyo po kasi yung church ng itong mga Colossians, yung church ng Colossae, Galatians, sa Corinth, marami ho naging problema dyan si Pablo. Hindi lang po talagang, pag isa ko, alas 5 na, hindi pa tayo tapos. Pero grabe yung problema po talaga. Yung suffering na sinasabi rito ni Pablo, hindi yan by mouth. That is real. That is real, mga kapatid. So, nagpatuloy siya. Sabi niya, God has given me, ito yung maganda kay Paul Kaya ito yung kinote ko. God has given me the responsibility of serving His church by proclaiming His entire message to you. This message was kept secret for centuries and generations past. But now, it has been revealed to God's people. Wow. Dun si Paul humuhugot ng lakas. Sino si Kristo na nagbigay sa kanya ng responsibilidad? Every time na may suffering, binabalikan niya kung sino si Jesus. Binabalikan niya kung sino yung pinapangaral niya na Jesus. Malinaw sa kanya that Jesus is He has the full authority over me. Jesus is supreme. Yun yung malinaw kay Pablo At inireveal yun, sabi niya, inireveal ito sa bawat tao na nagtiwala sa Panginoon. When we say revealed, ipinaunawa, ipinaalam. Bagamat may mga tao na nagsasabing naniniwala sa Panginoong Hesus, nung panahon ni Pablo, matitigas pa rin ang ulo. Mayroon. Hindi kayo makangiti, Totoo yan, Kahit nung panahon na yon, talaga pong may matitigas ang ulo. Buti na lang dito walang matigas ang ulo. Sabay ka na. Okay? Lahat tayo masunurin. Susundan ko pa ba? Okay, but the point is this. Di ba, napakaganda na malinaw sa atin kung anong pwedeng magawa ni Kristo. Kaya sinabi ko, our maturity is determined by how we manage our responsibility. Kasi kapag tama yung ating responsibilidad at pagmamanage, alam niyo po, magmamature talaga tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Masasabi ko po na ang default sa maturity ay totoo kung nagagawa nating i-manage ng maayos yung responsibility natin. By default, magmamature ka. But don't forget, yung pagmamanage mo ng responsibility, hindi kasi by default, nakilala mo si Kristo, matured ka na agad. No. By default, magmamature tayo in this condition. Check your responsibility, coupled with your ability, and then, who is Christ?
in your life. So pag nakita natin yun ng malinaw, kung si Kristo ay supreme sa buhay ko, anong pwede kong gawin? Kaya sa verse 27, for God wanted them to know that the riches and glory of Christ are for you, Gentiles. Yung sabi ko kanina, mga Gentiles. Kasama po tayo doon, Gentiles. And this is the secret. Christ lives in you. This gives you assurance of sharing His glory. Mga kapatid, totoo po yan, hindi lamang sa panahon ni Paul. Sa panahon din po natin ngayon. Totoo na si Kristo ay namumuhay sa bawat isa po sa nagtitiwala sa Kanya. So, we tell others about Christ, warning everyone and teaching everyone with all the wisdom God has given us. We want to present them to God. Perfect and the relationship to Christ. That's why I work and struggle so hard, depending on Christ's mighty power that works within me. I hope malinaw sa atin, mga kapatid. Since then, we know what is to fear the Lord. Sabi po ron, we try to persuade others. What we are is plain to God, and hope it is also plain to our conscience. I think this is the last part that I've shared sa ating pong sharing nung mag-preach ako. Kung ano ang bagay na ginawa ni Kristo sa buhay po natin. So mga kapatid, kung titingnan po natin mabuti, malinaw kung ano ang bagay na ginawa ng Panginoong Hesus sa buhay po natin. Sino si Jesus? Sino ang Panginoon sa buhay po natin? Ano ang pwede niyang magawa para sa atin? Remember, yung ating pong maturity na tinatawag, mahalaga po yan sa buhay po natin. Mahalaga na makita natin kung sino ang Panginoong Hesus. Last na gusto kong makita po natin is this. Kapag ka ang ating kaalaman ay nade-develop, yung responsibility rin natin lumaki. Na-notice nyo ba yon? Kung kukumustahin natin ang sarili natin regarding our maturity in Christ, the spiritual maturity, kung titingnan natin ang katotohanan na to sa buhay natin, anong responsibilidad mayroon tayo? Anong abilidad mayroon tayo? Dahil kung malinaw sa atin na si Kristo ang pinakang may authority over us, tandaan niyo po yung sinabi ko kanina, that Christ's authority, kung anong pwedeng magawa nun sa atin. Ito po. So, anumang responsibilidad mayroon tayo sa buhay, huwag po nating kalilimutan na siya rin ang nagbibigay ng ability sa atin. So kung siya ang nagbigay bilang isang katawan, magagawa nating i-manage ng maayos kung kinoconsider natin lagi si Jesus as the supreme in our lives. So from that idea, the challenge is, do we consider Jesus? Do we acknowledge Christ's supremacy in our lives? So I think that the application that we need in our day-to-day activities, for us to be mature in our faith in Christ, we should always acknowledge His supremacy over us. Pagka ina-acknowledge po natin si Jesus, anumang responsibility mayroon tayo, matitrigger minsan, di ba? Kung papaano natin ginagawa yung responsibility na yon. Minsan may tendency sa'yo, tumigil na rin dun sa responsibilidad. Kasi parang wala namang nangyayari. Mga kapatid, kung yung responsibility mo ay hindi nagtotolerate sa pagkakamali ng tao, ituloy mo lang. Huwag mong hayaan na maapektuhan ka sa responsibility mo at mawala ka sa direksyon ng Panginoon.
dahil sa problema na nakikita mo na dinadala sa iyo ng ibang tao. Let me cite an example. Kung nagagawa mo na maglingkod sa Panginoon, for example, maaaring hindi sa church, sa iyong trabaho, nagagawa mo ng mahalin yung tao na mahirap mahalin. Your responsibility is to teach them, to encourage them. Kaya lang ayaw magpa-encourage, di ba? Huwag mong alisin yung responsibility mo to encourage, keep encouraging them. Responsibility natin, sumunod sa ating amo. Saan, di mo maintindihan yung amo mo? Huwag mong alisin yung responsibility na yon. Di ba? Because sila yung amo natin eh. Sa asawa, medyo matigas ang ulo ni mister. Hindi nakikinig pag nag-a-advise si misis. Pero anong responsibility mo bilang asawang babae? At nakakakilala sa Panginoon? Huwag mong alisin yung responsibility mo bilang asawang babae. Paano mangyayari yon? Because Jesus is your supreme. His supremacy is manifested in you. Lord, ginagawa ko to dahil ikaw yung Panginoon ko. Wala namang mali na mahalin ko, Panginoon, palagi itong asawa ko kahit matigas ang ulo. Wala namang mali eh. Hindi mo naman tinotolerate yung pagkakamali niya. Basta mahal mo lang siya in a sense na, Lord, mananatili akong tapat asawa ko. Kahit hindi siya tapat, Panginoon. My responsibility is to be faithful to Him. Because I know you. Lord, mananatili ako na maayos ang relasyon sa anak ko dahil that is my responsibility. Kung hindi siya nakikinig sa akin dahil matigas ang ulo niya, pagpe-pray ko lang, Panginoon. Dahil ikaw yung aking Diyos na tumutulong sa akin. You will notice, lalago ka sa pananampalataya sa Panginoon. At darating yung time na masasabi mo sa sarili mo, salamat Lord, dahil hindi mo ako tinigilan. Nagmamature ka na sa ganung bagay. So sa mga ganung bagay, mga kapatid, I hope yung challenge po sa bawat isa sa atin to acknowledge Jesus as our supreme. Makita po natin yan sa araw-araw. So slowly, but we will make it. Di ba? The Lord already assures us that He will never, never leave us. So today or tonight, bago ka umuwi, ipag-pray mo na yun sa tingin mo na naapektuhan yung responsibilidad mo. Pag-pray mo na, Lord, tulungan niyo ako na hindi mawala yung responsibility ko. Dahil pag mamamanage mo ng maayos yan, lalago at lalago po talaga tayo sa Panginoon. Lalago at lalago tayo. Kasi may pagpapatuloy mo yung tamang pamumuhay kay Kristo. Amen? So, kumusta po tayo? Alam nyo na pag nangumusta na. So, kapag ka po tayo, di ba, ay patuloy na nagtitiwala sa Panginoon, huwag kang mainip, ang Diyos ay laging kumikilos. Amen? Lagi po siyang kumikilos at nais niyang patunayan. Amen? Pwede tayong tumayo lahat at pasalamatan natin ang Panginoon sa ating pong buhay. Napakabuti ng Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. At nais niya na laging patunayan po yan. Kaya kung mayroon mga struggle sa buhay, kung sa tingin mo yung responsibility mo medyo naapektuhan, balikan mo po ang Panginoong Jesus dahil siya lang ang pwedeng makatulong sa iyo at sa akin. Marahil hindi madali, pero meron siyang magagawa sa buhay po natin. Amen? Let us pray. Lord, maraming salamat po dahil patuloy nyo na pinapaalala sa amin kung anong klase ng buhay mayroon kami sa iyong harapan. Salamat, Panginoong Jesus, dahil sa pamamagitan po ni Pablo, nakita namin kung sino ka.
Naintindihan namin, Panginoon, bagamat marami pa kaming katanungan, na Ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ikaw, Panginoong Jesus, ang aming nilalapitan. Dahil Ikaw ang lumikha sa amin at nilikha niyo kami para sa iyo. Kung ang mga bagay na to, Panginoon, ay malinaw sa amin, ano po ang pwede naming isipin at gawin sa panahon na kami ay may problema, sa panahon na challenge yung aming pong responsibility. Sa buhay may asawa, sa buhay may pamilya, sa bawat trabaho, Lord, ng bawat isa. Lord, sa iyo ko pinagkakatiwala. At ninyo, Panginoon, na ipaalala sa amin na hindi nyo kami bibigyan ng isang bagay na hindi po namin makakayanan. Dahil kung kami magtitiwala sa iyo, Lord, dahil ikaw may kontrol ng lahat, hindi mo pa ihintulutan na mangyari sa buhay ng isang nagtitiwala sa iyo ang isang bagay na hindi rin niya kakayanin sa panahon na siya'y magtitiwala sa iyo. Malinaw, Panginoon, sa iyong mga salita. Kung kami nagtitiwala sa iyo, magagawa po namin kahit anong hirap ang maranasan namin sa mundo na to. Ang amin lang problema, Panginoon, ay kung hindi ka na po namin magagawang kilalanin. Subalit, hindi nyo kailanman pahihintulutan nyo, Lord, dahil ayaw nyo po na kami mapahamak. Kaya, Panginoon, lagi nyo kami tinutulungan. At ito po, O Diyos, ang aking dalangin sa bawat isa, na patuloy nyo kaming samahan. Patuloy nyong ipaalala sa amin na ikaw lamang ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na may magagawa sa amin. Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng pangunawa. Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kakayanan upang kung anumang responsibilidad o maging accountability na mayroon kami sa buhay na to. Lord, hindi namin kailanman makakalimutan kung sino ka sa amin at magagawa naming i-manage kung anumang klase ng responsibilidad mayroon po kami. At dahil dito mapapapurihan ka namin, Lord, dahil magagawa namin na maayos ang mga bagay na yun. Lord, ito po ang aking dalangin, hindi lamang kami na narito, maging mga mahal po namin sa buhay na hindi man namin kasama, ingatan niyo po, patuloy na gabayan, saan man sin lugar naroon ngayon. Kalakasan po ang aking dalangin sa mga kahinaan, kagalingan sa sino mang may karamdaman, kaalaman, Lord God, wisdom na kailangan sa sino mang maraming katanungan sa mga nangyayari sa kanyang buhay sa mundo na to. At alam namin, Lord, na ikaw ang magtuturo, ikaw ang gagabay. We thank you and we honor you, and this is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen and amen. God bless you po, mga kapatid. God bless.